mas malaliman itong Pulse Asia survey para sa presidente. No? Alam po natin na wala masyadong ibig sabihin to dahil 2 taon pa bago mag-eleksyon. No? Pero gaya na aking sinabi kahapon, naku, hindi po tayo po pwede magpatay-patay ha, mga supporters ni BP Sara, dahil sa ayaw at gusto nating aminin, mukhang may konting talab ang paninila kay BP Sara. At ito nga ay makikita dito sa resulta ng survey nito. Well, ano ba ang sabi ng survey? Sabi ng survey, kung magkakaroon ng eleksyon ngayon at wala namang at lahat ng mga potential presidential polls ay tatakbo, panalo pa rin ang dihamak si BP Sara. Sabi nga is, kung lahat ng mga presidential polls ay tatakbo, si BP Sara ay mayroong 43% ang boto, si Leni ay 27%, si Raffy Tulfo ay 19%, Bam Aquino, Risa Ontiveros, John Vic Revilla, mga single digit, mga walang pag-asa. Pero, ang katotohanan niyan, hindi naman ata mangyayari na itong lahat na ito ay magtatakbuhan. Ang posibleng mangyari ay magkakaroon tayo ng 1-to-1 or 3 tatakbo at most. No? Hindi itong ganitong karami. So, tinanong ngayon ng Pulse Asia, kung ang maglalaban ay 2 lamang, si Inday Sara at si Raffy Tulfo, sino ang inyong boboto? Ang resulta, tabla. Tabla sila ng tagpo 46. Nang tinanong naman, kung ang labanan ay 2 lamang, si Inday Sara at si Leni, panalo pa rin si Inday Sara pero lumiit ang agwat. Inday Sara 51, Leni Robredo 43. Now, paano natin babasahin itong mga resultang ito? Well, unang-una titignan natin kung saan nanggaling yung boto. Yung 43 ni Inday Sara, kapag maraming kandidato, 6 ang kandidato, ang kanyang botong nakuha ay 35% sa NCR, 16% lamang sa Balance Luzon, Visayas 60%, at talagang balwarte niya, Mindanao. Siyempre, ang mga mayayaman, ABC 22 lamang, ang D ay 45, ang E o yung mga mahihirap ay 64. Conclusion, pinakamalakas si BP sa Mindanao, susunod sa Visayas, pero 60 lamang nga, hindi gaya sa Mindanao na 88, at pinakamalakas siya sa mga pinakamahihirap, Class E at saka sa Last D na 45. Ito namang si Leni, ang lakas niya ay 37 siya sa NCR, napakalakas niya sa Balance Luzon, 44 as against BP Sara 16. Sa Visayas, konti lang siya, 16. Sa Mindanao, halos wala. Pero kung titignan natin, yung mga mayayaman, ABC, boboto kay Leni. Yung D, 25 at yung E, 15. So, ibig sabihin, talagang kung si Leni lang ang kalaban, panalo si Inday Sara. Ang prakakabahala, itong kay Tulfo, dahil tabla sila. Tignan natin kung saan nanggagaling ang boto, ha? Pareho silang tabla at 46. NCR, pareho silang 42. Tabla. Balance Luzon, napakalaki na agwat ni Raffy Tulfo, 72. Si BP ay 19 lamang. Sa Visayas, labang si VP, pero nakapagtataka nga dahil Bisaya naman si Inday Sara, nasa 60 siya sa Visayas, pero si Tulfo ay 32. Sa Mindanao, 90% talaga siya si BP at 9. Tatanungin nyo, paano nangyari yun? Wala namang 90% si Raffy Tulfo. Bakit tabla? Kasi nga po, mas malaki ang boto ng Balance Luzon at Metro Manila combined. In fact, ang Balance Luzon at Metro Manila, pag pinagsama mo, kayang talunin ang Visayas at Mindanao, lalong-lalo na kung hindi magiging 80% din ang Visayas ni BP Sara. Kung mananatili siya sa 60 kasi Western Visayas at Eastern Visayas, hindi naman niya makukuha ang solid, posible talagang lumusot ang Tulfo kasi ang kalakasan niya sa Metro Manila, natabla sila ngayon, pero sa Balance Luzon, ang laki na agwat, 19 at 72. Nandyan ang mga botante. Ngayon, ano ibig sabihin yan? Well, in terms of class, makikita natin na sa NCR, yun na nga, no, pareho naman sila dalawa. Pagdating sa class, ang mga mahihirap, ito, ABC, 29 ang kay BP Sara, ang mga mayaman, 49 kay Tulfo. Pero sa D-class, yung parang middle class, abay 48 si Inday Sara, 47 si Tulfo.
At sa mga hihirap, talagang jump pa rin ang boto ni Inday Sara, 63 at 32. Now, so anong conclusion natin? Without a doubt, solid si BP Sara sa Mindanao. Pero kung ang kalaban si Rapi Tulfo, solid si Rapi Tulfo sa Balance Luzon. Pagdating naman dun sa mga karakteristik, yung mga mahayaman at mahihirap, solid talaga si Inday Sara sa mahihirap. Pero malakas si Rapi Tulfo sa middle class, class D. Ba't hindi ko na pinag-uusapan si Lenny? Well, si Lenny ang nakakaabala dyan, lumiit yung agwat nila kung one-on-one. 51-43. So, maliit yung agwat na yan, no? Kung one-on-one, no? Buti na lang, hindi sila mag-one-on-one ever, no? 51 and 43. Pero dati-dati kasi, mahigit 20 points ang agwat ni Lenny. Ibig sabihin, by way of conclusion, nakakahabol itong si Lenny. Ano ngayon ang mga mensahe natin? Kung maraming tatakbo, without a doubt, panalong-panalo si Inday Sara. Kung lahat sila tatakbo, 43. Magkakaroon ng plurality vote. Walang majority vote, no? Hindi gaya nung nakuha niyang 32 million. Kung maraming tatakbo, plurality, maraming boto. Kung one-on-one, tabla. May tulog si Inday Sara, ang malakas siya sa Mindanao, pero si Rapi Tulfo malakas sa Balance Luzon. So ang paglalabanan siguro nila, Visayas at NCR. Pero si Lenny naman, bagamat dehado pa rin, makikita natin na napakalakas din sa Balance Luzon. Ang problema, yung populasyon ng Balance Luzon, halos pwede nilang pantayan ang Visayas at saka Mindanao. Yan ang katotohanan. Meron pang NCR. So anong conclusion natin? Huwag tayong maging kampante. Ang katotohanan, mukhang kahit papano, nagkaroon ng epekto ang paninira kay BP Sara. Ito namang mga walang yan, mga dilawan at loyalista, ang ginagamit talaga nila, formula na ginamit nila labang kay BP Binay, na dati 80% ang approval ng trust rating, naging number 4 sa eleksyon. Ang hindi nila magagawa kay Inday Sara, wala sila mapapakita mga larawan ng karangyaan ng buhay, kayamanan, kaya hindi nila mapoprobahan yung pagiging kurakot ni BP Sara. Ang nagawa lang nila, nasak nila ang ilan sa ating mga kababayan dun sa sinasabing 6.77 billion. Na gaya na ating sinabi dati, wala namang basihan kasi ang figura, yung datos ng AMLAC, inad up lang nila ang lahat ng transaksyon. 1 plus 1 equals 2, less 2 equals 4. Ang tawag ko dyan, thrilling math. Kaya lumabot ng 6.77 billion. Aminin natin at hindi, merong ilang mga nadala dyan sa kasinungalingan na yan. Kaya nga, maliit na agwat ngayon ni BP kay Lenny at tabla na sila ngayon ni Tulfo. So ano unang ating gagawin? Well, ako, in terms of strategy, dapat talaga si BP Sara mangampanya unang-una doon sa lugar sa Bisaya na mahina siya. Bakit? Kasi Bisaya naman siya eh. Kahit may mga Waray dyan, kahit may Ilonggo, Bisaya pa rin yan. So mas madali niya makuha ang boto ng Western Visayas at Eastern Visayas kaysa sa Balance Luzon. Pero ang katotohanan, sa dami ng butante sa Balance Luzon, hindi po pwedeng hindi mabiyak ni Sara ang boto ng Balance Luzon. Hindi po pwede na makuha ni Rapi Tulfo yung nakuha niya ngayon sa survey nito na sa Balance Luzon ay mas malaki kaysa kay Inday Sara. Okay. So anong dapat gawin ni Inday Sara? Tumutok sa pagliligaw niya ng butante dito sa Balance Luzon at tumutok din sa Metro Manila. Sa Metro Manila kasi tabla sila ni Rapi Tulfo. So wala tayong choice. Manong-manong labanan yan para sa Metro Manila. Pero sa Balance Luzon, double time talaga tayo. Anong Balance Luzon? Well, I'm sure makakatulong dyan si Amy Marcos, pero siyempre si Marcos Bangag, na hawak din niya lahat ng mga politiko ron, baka mamaya ma-neutralize ang Amy Marcos. Pero yung mga lugar gaya ng Pangasinan, na dati-rate, pinakamaraming butante, dyan dapat magbabad si BP Sara. Yung mga lugar gaya ng Pampanga, nandiyan naman si GMA, o yung Bulacan, napakadaming butante,
Diyan dapat magbabad si Inday Sara. Kinakailangan humanap tayo ng kalaban ng mga rebilya, ng rebulya sa Cavite dahil ang dami rin boto diyan. Kinakailangan makuha natin siguro ang mga rebilya dahil ang nagpakulong na mga rebilya ay administrasyon ni Marcos. So, sino pa dapat kunin natin? Kinakailangan makuha natin si Barzaga sa Dasmariñas, dahil malaking distrito rin yan. At saka yung isang mayor na Tracy Martinez, nakalimutan ko na apelido. Pero parang ang pangalan niya ay Mel. Yun talaga. Ang tatay nun talaga, kalaban talaga ng mga Rimulya sa mulat-mula. Pero pag makuha natin yung Tracy Marquez, makuha natin yung Dasmariñas, malaking dagok rin sa kanila yan at makukuha natin yung distrito ngayon ni Revilla at saka ang Bacoor City. So ibig sabihin, mahahati natin ang Cavite. Okay na yon. Hindi makukuha ni Rapi Tulfo ang Cavite. Sa Batangas, talagang gustong mangyari ng mga rekto, tirisin si Dodo Mandanas. Well, Gop Dodo, nakita nyo naman kung gano'ng kawalang yaya mga rekto. Mukhang kinakailangan mag-one-on-one na kayo sa wakas ni Vilma Santos. Sa dami naman na natulungan mo sa Batangas, tingin ko, makukuha mo pa rin ang Batangas. Dahil ang gagawin lang naman ni Rap dyan, mamimili ng boto at saka dadaanin sa Star Appeal. Pero alam naman natin, ang mga Batanggenyo hindi na dadala dyan. Miski tumagap yan ng pera, miski yan ay may Star Appeal, ang binoboto pa rin yung nakatulong sa kanila. Sa dami ng naitulong mo sa mga Batanggenyo, makukuha natin at least ang kalahati ng Batangas. So mabiyak lang natin ang boto ni Tulfo sa Cavite, sa Batangas, at magtay pa rin sila sa Metro Manila. Kung sila ay magtay sa Balance Luzon, panalo pa rin tayo. So ultimately, ang kinakailangan talaga, pukpukan sa Balance Luzon. Pero meron pa tayong tinatawag na low-lying fruit. Pagamat walang survey dyan, ang mga OFW talagang kinutwerte yan. Kasi ginawang 10 taon ng passport, talagang tinulungan sila noong panahon ng COVID. Walang kaduda-duda. Ang boto ng OFW ay kisara. Pero ang ingay-ingay ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga pro-Duterte, yung Austria maisog, yung mga ganyan, ang ingay nila na Duterte, pero pagdating sa botohan, naku po, 14 million Filipinos overseas, 250,000 lang ang bumoto. Kung gusto ninyong manalo si Sara at mahihirapan naman tayong biyakin talaga ang Balance Luzon, ang ating pangkontra sa makukuhang boto ni Rapi Tulfo o ni Leni Robredo sa Balance Luzon ay ang OFW votes. Sa tingin ko, mas marami pa rin nagmamahal sa Duterte sa OFW votes. Makakuha lang tayo ng overwhelming, sabihin na natin 9 million sa OFW, pwede natin yang pangtakip doon sa makukuha nilang boto sa Balance Luzon. Mga kaibigan, ang politika ay siyensya. Kaya nga ang tawag dyan, political science. Alam natin kung nasaan ang mga boto. Pinakamarami talaga sa Balance Luzon at sa Metro Manila. Kaya nga, bagamat solid na solid ang Mindanao, kung hindi masosolid na masosolid ni BP Sara ang Visayas, may tulog din siya. At miski masolid ang Visayas, kung masolid naman ang kalaban ng Metro Manila at Balance Luzon, may tulog pa rin. Kaya ultimately, bagamat talagang tayo ay makipagpukpukan dyan sa Balance Luzon na yan, kinakailangan ang susi para maging presidente si Inday Sara, ang mga OFW.